kailangan mayroon ka pong magandang kalooban. Hindi po dapat mapaglamang. So hindi po dapat nag-iisip ng masama. Ito po yung may kakayanan na makapag-locate, makapaghanap ng mga bagay na hindi po natin kayang hanapin. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiks. Ito po yung pinusuan ng ating pong katiks mula po sa South Cotabato. Ito po yung isang pares na long range locator, single antenna. So mga kababayan, ito po ay bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulocate ng ating pong locator. So ito po yung isang pares na single antenna na muli ko pa rin pong ibinabahagi na ito po ay maraming dala na kung ikukumpara po natin sa isang tripod antenna. Pero kung meron po kayo isang tripod antenna at meron po kayo isang single antenna at isang orometer, yung magagawa po ng dalawang pirasong single antenna ay magagawa din po ng isang tripod antenna na kung meron po kaasawang isang single antenna. So hindi nyo na po doon kakailanganin yun pong Japanese one dahil meron na po kayong orometer. So mga kababayan, mga katiks, ito pa rin yung pong ating dalawang pirasong single antenna mula po noong 26 hanggang sa ngayon ay stop na po yung aking pagbibigay ng promo. Dahil nag-start po ako niyan December 3 hanggang bagong taon po ng December, nag-adjust po ako ng 25 ng January. So 26 po ay stop na po ng balik to normal kung ano po yung price niya. So mga kababayan, mga katiks, wala na po ang promo. Dito pa rin mga kababayan, mga katiks, ito po ay bala-bala. Kapag kabinalahan mo po ito at sabay mo silang gagamitin, isa lamang po yung ibabala. At hindi po dapat kung may bala kayo ng gold, may bala kayong silver, may bala kayong pang poison, so hindi po dapat sabay-sabay silang ilalagay, kundi isa-isa lamang po yan. Pagkatapos ng isang bala, tanggalin mo at yun naman pong isang bala ang iyong ilalagay. So ganun po yan, sunod-sunod, hindi po pagsasamahin lahat. Dahil kapag pinagsama po yan lahat, kagulo po yan. Hindi po alam dyan kung alin ang unahin na ilulukit po ng ating single antenna. So mga kababayan, mga katiks, ito pa rin, samahan nyo pa rin po ako sa pagbabahagi pa rin po ng demo, kaalaman na kung paano po ginagamit ito pong ating dalawang pirasong single antenna. So ito pa rin, meron po akong pambala dito mga katiks, mga kababayan. At ito po yung pambala ko, ito yung 24 carats at ito naman po yung bracelet na 18 carats. Gamit po natin ang dalawang pirasong single antenna. So kailangan mo pa rin po dito mga katiks ng isang orometer. Kahit hindi mo na kailanganin ng Japanese one. So orometer, okay na po yan. So pa rin, mahalaga pa rin po na dapat ang ating dalawang pirasong single antenna ay dapat po siya ay magkocross kapag tinapatan mo. At kapag ginamit mo na yan, isa-isa, so magtuturo po yan. Hihintay lang po natin yung tamang paggalaw, yung tamang paghila ng aura ng gold doon po sa ating target. So higit po dyan mga katiks, mga babayan, kailangan focus pa rin po yung kaisipan. Dapat hindi po naglalayag, lalo na kapag gagamit ko na po ng mga ganitong klaseng locator na manual. So mahalaga po yun, kailangan mayroon ka pong maganda kalooban kapag gagamit yun. Hindi po dapat mapaglamang, hindi dapat nag-iisip ng masama. So ito pa rin mga kababayan, mga katiks, kapagtaas pa rin po natin ng dalawang pirasong single antenna. Mahalaga pa rin po na kapag itinaas mo, dapat sabay sila pantay, tungo ng kaunti. Pag itinaas mo, pundo, hihintayin mo kung saan hihilahin ang aura ng gold. So ganun po yung ating gagawin. Pakikiramdaman natin kung saan po yan hihilahin ang aura ng gold. Hindi dahil sa nandyan po yan, kahit po yung inakabaw, kahit hindi po yan natin alam kung saan tapat yan. So kapag ginamit mo po ang dalawang pirasong single antenna, yan po yung kakayanan na ilulukit niya, aamuyin niya na yun yung hindi magawa ng tao. So ito po yung may kakayanan na makapag-locate, makapaghanap ng mga bagay na hindi po natin kaya hanapin. Ito pa rin mga katiks, kapagtaas pa rin po ng ating locator, yan, doon pa rin po atin dyan tuturo, yan, doon na po yan. Ito po yung long range locator na single antenna. So sabay po sila magbabaling. Pag itinas mo, doon po agad dyan tuturo. So ito po yung long range locator na bala-bala pa rin po yan. Kapag
Nagturo doon sa aura ng gold. Yan, doon lang po yan tuturo. Yan. So, sa paggamit pa rin po natin, mga kababayan, dapat po yan ay focus yung ating kaisipan. Yan. At dapat hindi po naglalaya. Tumari, pagka tinapatan po yan, yan, siya po ay magkukross. Ibig sabihin niya, katis, nandito po tayo sa tinatapatan po ng aura ng gold kahit po yan malalim. Dahil dyan po yan sumisigaw o lumalabas po yung aura ng gold. So ito po rin yung kakayanan na kayang gawin po ng single antenna. Kapag dalawa ay magkukross siya, maipag-estimate mo ng lalim, maipaghanap mo ng entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, mag-isasakang deposit. So ito yung kakayanan na kayang gawin po ng dalawang pirasong single antenna. So ang mahalaga lang po dito, dapat ito ay merong aurameter na kapag natagpuan mo na po yung aura ng gold, diyan na po nagkukross yan. Mahalaga po na dapat i-estimate mo yung lapad ng detection para sa pag-estimate po ng lalim. Dahil ang gamit po ng aurameter, kung dito yung detection, muli ko pa rin pong binabahagi na kailangan kung halimbawa po yun ay 1 meter by 1 meter, kailangan masukat mo yung lapad niya para makuha mo yung gitna. At doon po sa gitna yan, doon po natin tutusok yung magnetic wire number 18 na kahit 1 inch lang o 2 inch. At yung natitirang magnetic wire, kung yan po ang haba ay 50 feet, kailangan tuwid po yung paglilinya niya. Hindi po dapat balok-baloktot. Kailangan straight po yan, tuwid, para sa pag-estimate po ng lalim. So, pag ginamit na po natin dito ang ating locator at nalagyan na po natin ng magnetic wire yan, wala na pong detection ng gold sa nilalabas na po ng aura. Inago na po yung magnetic wire, doon na po natin yan kukunin o hanapin sa katawan po ng magnetic wire. At kapag natakpuan na natin doon, wala po doon na kung saan po itinuturo ng locator at saan po siya nakukross, yun po yung ating mimetroin papunta po dito sa aura ng gold. At kung ilang feet po yan, yun po yung magiging lalim na ating hukayin kung doon po kayo dadaan sa aura ng gold. At kapag doon kayo dumaan sa aura ng gold, kung ay binibigay po niyan ay 10 meters, wala po sa 10 meters sa ilalim, ay magdidrip ka rin papunta kung saan mo nalulocate yung simento, alkitran, bomba at poison. Doon po yung deposito. So mga kababayan, mga katits, ito pa rin po. Ito po yung single antenna. Yan. Na kapag ginamit mo kahit isang piraso lamang, siya po ay magtuturo kung nasan po yung aura ng gold. So hindi po yan makukross dahil isa po yan. Ayan. At hindi mo pa rin po may paghanap ng entrance tunnel dahil isa pa rin po yan. Kung gusto mo mahanap ang entrance tunnel, exit tunnel at saradong tunnel, mag-isasakang deposit, pag isang piraso lamang na pinusuan mo ang isang single antenna, doon mo po kakailanganin ang Japanese wash. Ito pa rin mga kabayan, yan pa rin. Ito po yung single antenna na doon pa rin po siya magtuturo. Yan, doon pa rin po yan. Ayan, so ito pa rin. Ito po yung aking tatapatan. Kapag tinapatan po yung ating target, kalahating tangkal lang dito mga katiks. Yan, pag tinapatan po yan, ang ating single antenna ay tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Lalo na po kapag tinapatan natin yung aura ng gold. At yung aura po ng gold na yan, yung po yung nakasagap ng ating pong locator. So ito pa rin mga katiks, mga kabayan. Ito po yung pinusuhan ng ating katiks mula po sa Cotabato City. Ito pa rin. At muli po mga kababayan, maraming salamat sa lahat po na patuloy na nanonood po ng akin upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiks. Hanggang sa muli po.